Kahit ng aming mga kaluluwa, Panginoon, ng aming spirit against you, Lord God. Wala kami ibang ninanais, Ama, hindi, Panginoon. Makapiling ka, Panginoon. Makasama kami, Panginoon, sa kaharian mo, Panginoon. At maranasan namin, Lord God, makapiling ka namin ng isang Diyos na nagligtas sa amin ng inyong anak mo, Panginoon, na nagbigay sa amin ng perfect love, Panginoon. Marami kami, Panginoon, nararanasan na hindi namin nalalaman, Lord God. At may times, Panginoon, na yung faith namin, Lord God, ay nawawala. May times, Lord God, na gusto namin maunawaan ng lahat ng bagay na limited lang ang aming knowledge, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Lord God, lahat ng may burdens, Lord God. Lahat, Ama, ng may mga haramdaman sa kanilang spirit, sa kanilang soul, Panginoon. Lahat ng may mga personal prayers. Dinggin mo, Ama, ang aming mga panalangin, Panginoon, at bigyan mo kami ng perfect peace. Bigyan mo sa amin, Lord God, yung kahit wala pang sagot, Panginoon, ay bigyan mo kami ng faith, Panginoon, na yung lahat ng bagay, Lord God, sinabi mo sa inyong salita na nangyayari, Lord God, dahil ang lahat ng bagay, Panginoon, sinabi mo sa Romans, Lord God, na kami ay more than conqueror, Ama, sa lahat ng aming mga burdens, Panginoon. At nakikita niyo, Lord God, ang mga kapatiran namin, Lord, na may mga personal prayers, Panginoon, sa kanilang mga sa buhay, Lord God, na dapat mabago, Panginoon. Kami din, Lord God, kahit kami ay mga Kristiyano na kami ay may failures, kami, Lord God, ay may weaknesses, kami ay may pagkukulang sa inyo, Lord God, at may mga pagkakataon naman na nasasaktan namin ang inyong puso, Panginoon, dahil sa mga kasalanan namin. Kaya ngayong umaga, Ama, maging karapat-dapat kami ay maging malinis ang aming mga puso, maging pure, Panginoon, na higit, Panginoon, sa aming mga inaawit, Panginoon. Tumitingin ka sa aming mga puso, Lord God, na hinihingi namin, Lord God, yung true repentance, Panginoon, at faith, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na, Ama, lahat ng aming mga sins sa past, present, and future, Panginoon, ay nalalaman mo na, Ama. Kaya, Panginoon, hinihingi namin, Lord God, na nakalakasan namin, Lord God, hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil sa ginawa ng inyong anak si Jesus, Panginoon, na siya ang tunay naming kalakasan, siya ang tunay naming kapayapaan, siya ang aming tunay na righteousness, Panginoon, hindi ang mga gawa namin, Panginoon, na mga moral, Panginoon, na ito lamang, Lord God, ay basahan sa harapan mo, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, sa kagandahang loob mo sa amin, Ama, sa patience mo sa amin, Panginoon. At Panginoon, sa kalakasan ay binibigay niyo sa amin, Panginoon. Nais namin, Lord God, dinadalangin namin, Lord, na dagdagan mo ang aming faith, Panginoon, kapag kami po ay nanghihina, Ama. At kapag kami, Panginoon, ay hindi namin kayang sabihin ang lahat, Panginoon, dahil higit ka sa aming puso, nalalaman mo na ang lahat ng bagay, Panginoon. Kapag wala kaming masambit, Panginoon, kundi mga iyak lamang, Panginoon, ang mga bagay lamang, Lord God, hindi namin kayang sabihin sa harap mo, Panginoon. Nalalaman mo na ito, Lord God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lagi, Panginoon, salita mo, Panginoon, upang ang salita mo ay mag-grow sa aming mga puso at sa aming buhay. At maging totoo ang salita mo sa aming buhay, Ama. Dalangin namin, Lord God, na lahat, Panginoon, na hinihiling namin sa inyo, Lord God, ay inyong digihin inyong perfect time, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng mga may kabigatan sa kanilang buhay, Lord God, mga may pasanin sa kanilang buhay, Panginoon. Ito, Lord God, ay ang salita mo ay bigay niyo sa amin bilang rest, Panginoon, ng aming mga kaluluwa at ng aming spirit, Panginoon. At Lord God, ngayong umaga, wala kami ibang hinihiling kundi bigay mo sa amin ang iyong salita, Panginoon. Maiproklaman ni Pastor Jan, Panginoon, mga salita mo, Lord God, at gamitin niyo siya, Panginoon, upang maraming pang kaluluwa ang babago, Panginoon, upang maraming pang kaluluwa ang makarinig ng mga banal na salita mo, Panginoon. At muli mo i-restore sa amin, Panginoon, yung joy, Panginoon, ng una naming narinig ay yung mga salita, Panginoon, na napakaganda, Panginoon, napakabuti, Panginoon, na nagbigay liwanag sa amin, Lord God, mula sa aming darkness, Panginoon, mula sa aming sin, Ama. At ngayong umaga, Panginoon, patuloy niyo kayong pagpapalain, Lord God, higit sa mga bagay na inaasahan namin sa inyo, Lord God. Pagkalain mo ang mga bata, Panginoon, ang mga kabataan, Lord God, ang mga may trabaho, mga may edad ngayong umaga, Panginoon. At maraming salamat, Lord God, sa buhay ni Pastor Jan, Panginoon, na
Nakilala namin si Pastor Jan, Panginoon, na patuloy niyo siyang pagpapalain, Lord God. Higit, Panginoon, sa mga bagay na inaasahan niya, ipagkalugit mo sa kanya. Kaya din si Pastora, Panginoon, maraming salamat sa buhay, Panginoon, na inialay nila, Panginoon, upang maraming kaluluwa ang ma-reach, Panginoon, upang sa kabila, Panginoon, ng mga bagay na kakulangan, Panginoon, ikaw ang mag-feel sa amin, Lord God. Ikaw ang magpo-provide sa amin, Lord God. At sa mga kapatiran din namin, Lord God, na may karamdamang physical, Panginoon, karamdamang spiritual, Panginoon, na nalaman niyo ito, Panginoon, at muli mo silang ibalik dito, Panginoon, nasaan man sila, Amen. Ito po, Panginoon, aming mga dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen, at Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Purihin ng Diyos at sige, batiin natin yung ating mga katabi. Sabihin po natin, God bless you. God bless you po. Yan, so, nananalangin tayo mga kapatid, no, na maibsan yung init dahil May na. Hoping na medyo may lumaban sa init, no? Kasi sabi nila mas iinit pa daw. Pero pag-pray natin mga kapatid na ma-overcome po natin yung mainit na panahon. So muli po, purihin natin ng Diyos. Tayo po'y dumako po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, tayo po'y tumayong lahat. At basahin ko po sa inyo ang Romans chapter 6. Roma, sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Roma, chapter 6, verse 1, ang sabi po rito, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano pa tayong mabubuhay pa riyan? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kasama niya sa wangis ng kanyang kamatayan, magkakagayon din naman dahil sa wangis ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Nalalaman natin na ang dati nating pagkatao ay kasama niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Purihin ang Diyos, mga kapatid, no? Sa kanyang mga salita, tayo po'y dumako sa panalangin sandali. Dakilang Ama, tulad ng panalangin ng aming kapatid na maparangalan ang inyong pangalan. At ang inyong salita po ay dumating sa amin, sa aming meeting, sa aming fellowship, sa tanghaling ito, ngayong pong linggo na ibinigay nyo sa amin, na unang Sunday ng May. Father, bless us. At ang inyong salita nawa ay dumating sa aming mga puso't isip. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Okay, makakaupo po tayong lahat, mga kapatid, no? Isabihin nga po natin, resurrection. Ayan, so, si Pablo po, ipanaliwanag niya na yung kahulugan ng pagkabuhay na magbuli, no? Kasi, nandito pa tayo sa panahon, mga kapatid, no, na inaalala natin yung kahulugan ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Basahin ko po sa inyo, no, yung sinabi ni Pablo sa mga tiga unang Korinto. Tingnan po natin yung kahulugan ng pagkabuhay. So, ito yung babasahin ko po sa inyo to, mga kapatid. No? Dito po sa chapter 15 ng unang Korinto, okay, basahin natin yung verse 17. Sabi rito,
kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyo pang mga kasalanan. Okay, maganda mga kapatid na mapansin natin yung sinabi ni Pablo dito, no, na kung walang resurrection, halimbawa po, mythology lang ang pagkabuhay, no? Hindi totoo, invento lang. May nagsasabi kasi na ang claim natin ay mahirap. Proven ba? Mayroon bang proof na nabuhay si Jesus? Well, mga kapatid, sa totoo lang, no, sabi ni Pablo, kung atin pong aaralin yung patunay ng mga disciples na mayroong resurrection na nangyari kay Jesus, pansinin niyo po yung sinabi ni Pablo, no? Sabi rito sa chapter 15 din, at ano ang sabi niya rito, mga kapatid, no, sa verse 2. Okay, sabi rito, tayo'y ligtas kung matyagan ninyong iniingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ibinibigay ko sa inyo sa lahat, at akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Then verse 4, ang sabi niya, inilibing siya, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Sabi ni Pablo, nagpakita siya kanino po? Kay Pedro, no? Sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na, ano pong sabi? 500 na mga kapatid. So mga kapatid, patunay ito na hindi lang mga disciples ang nakakita, kahit yung iba pa, no? Na 500 mga disciples ang nakakita na si Jesus ay muling nabuhay. Lalong-lalo na po yung author nito, no? Yung may akda. Sino pong sumulat nito ng Korinto? Si Paul, no? Si Pablo. Si Pablo, nakita niya ang Panginoon sa Damascus, no? Nang siya ay, hindi pa siya Christian, isa siyang mang-uusig, isa siyang Pharisee, pero ano nangyari mga kapatid nang siya nasa Damascus na, sa Syria? Biglang nagliwanag, no? At doon sa testimony ni Lucas, si Pablo ay nahulog, or parang ganun yung illustration na nahulog sa kabayo, and then may narinig si Pablo na salita na ang sabi, bakit mo ko pinag-uusig, Saulo? At ang sabi ni Pablo, sino kayo? At nagsalita yung tinig, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Doon mga kapatid, napansin nyo na si Pablo, kahit si Pablo po, nakita niya ang Panginoon. Amen po ba? No? Na ang Panginoong Jesucristo po ay hindi patay, kundi siya po ay, ano po? Buhay, no? Kaya, sabi ni Pablo, ang kahulugan nito, kung bakit ang Panginoon ay nabuhay, sabi niya rito, kung titingnan natin yung verse 17, kung walang pagkabuhay, ang inyong faith ay walang kabuluhan. So, ibig sabihin mga kapatid, no? Based on fact, ang claim natin, no? Hindi po tayo rito nagtuturo na ito ay symbolism lang, kasi may mga pag-aaral sa theology na ang resurrection daw ay spiritual, no? Pero mga kapatid, sa atin hindi lang spiritual ang resurrection. Amen po ba? Ito po ay reality. Ito ay factual, no? Ito'y totoo. Ito'y nangyari sa physical. Nakita talaga ng mga alagad si Jesus na buhay. Ibig sabihin po, may pagkabuhay na magmuli, no? So, ang itinuturo sa atin ng Bible ay mayroong resurrection. So, kailan itong mangyayari? Itong resurrection na ito, no? Sabi ng Bible, hindi lang si Jesus ang magre-resurrect. Sino rin po? Sino rin po ang muling mabubuhay? Ang mga anak po ng Diyos, no? Kaya mga kapatid, no? Basahin natin ang Revelation. So, eto, no? May pangako ang Diyos pagdating sa millennium, no? Ito yung hinihintay natin, ano? So may itinakda ang Diyos ng mga tao na muling mabubuhay. So sino sila? Walang iba kundi ang mga kapatid, no? Ang mga anak ng Diyos, particular po ang bride ni Jesus. Revelation 20, and then let us read verse 1. Okay, tingnan natin to, no? Yung future event ng resurrection. So, nag-resurrect si Jesus, in connection naman sa atin to. Sabi rito, nakita ko ang isang anghel na, sabi rito, bumaba mula sa langit, no? At ano yung dala ng anghel, mga kapatid? Mayroon siyang key, no? Susi. At anong susi ito? Ito ay susi ng kalaliman, sabi rito, no? Yung susi ng abyss. At ang sabi, at mayroon siyang dalang malaking tanikala sa kanyang kamay. Then verse 2, sinunggaban niya ang dragon. Sino po yung dragon na to, mga kapatid? Ang matandang ahas. Sino po ito? Ang diablo, no?
ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. So kung titingnan nyo mga kapatid, no? Di ba pinag-aaralan natin to, no? Na it takes one angel, tama ba? To bind the devil. Amen ba ron? Di ba ang diablo, yung kanyang influence sa buong mundo matindi, no? Ang sabi nga ng Bible siya yung ginagawang Diyos ng mga tao sa mundo, no? Ang diablo, no? And then all of a sudden, it takes one angel para gapusin ang nang-dideceive na ito. No? At ang sabi ng Bible, may time frame ang pagkakagapos ng diablo, no? Ilang libong taon daw po? 1,000 years, one day, no? Sa Diyos. And then, ano pong mangyayari? Verse 3, at ang sabi, ibinulid siya sa kalaliman at sinarhan. So, ibig sabihin po, ang diablo po ay ikinulong, no? Anong purpose ng Diyos? Ang purpose ng Diyos para yung pangako niya, tama ba? Meron siyang pangako sa Isaiah. Ano po yun? Basahin natin ang Isaiah chapter 9. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible, no? Isaiah chapter 9. Basahin ko mga kapatid sa inyo to. Verse 6. Ano yung pangako ng Diyos pagdating ng Messiah? Tingnan natin yung verse 6. Okay, tingnan niyo to. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sino po yung batang yan? Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Lalaki pala, sir, no? At itong lalaki na ito ang sabi, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Sino po yung mamamahala sa atin? Ang Panginoong Hesus. At ang kanyang pangalan ay tatawaging, ano po? Okay, no? Ang pangalan pala ng Panginoong Hesus ay may mga attributes. Ano po yon? Sabi ng Bible, ang pangalan niya ay kamangha-mangha, tagapayo, ano po pong tawag? Makapangyarihang Diyos. Ano po ba yung isa? Walang hanggang Ama at ano yung dulo? Yes. Sabihin nyo nga po, Prince of Peace. So mga kapatid, magkakaroon lang ng peace kapag walang nang dideceive. Tama ba? Kasi mga kapatid, kung bakit nagkakagulo sa mundo, kasi ang diablo nandyan, tama ba? He is roaring like a lion. Di ba sabi ng Bible, no? Tulad ng leon. At anong sabi po? Naghihintay siya ng pagkakataong manila sa atin. Tama ho ba? Then may sinabi ang Bible sa atin na sabi ni Peter, labanan niyo siya. Tama ba? Kasi mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, pagdating ng Prince of Peace, siya po ay ikukulong sa abyss. No? Mawawalan siya ng kapangyarihan, powerless siya. Balikan natin yung Revelation. Sabi rito, chapter 20, verse 3, ibinulid ang diablo sa kailaliman, sinarahan ito upang wag nang mangdaya. Sino po bang dinadaya niya? Mga kapatid, sabi sa verse 3, mga individual lang ba? Mga individual lang ba yung dinadaya ng diablo? Mga kapatid, ang sabi ng Bible, nations. Matindi ba? Matindi ba yung influence ni Satan sa buong mundo? Yes. Sabi rito, no? Mga bansa. Malupit, no? Mga bansa ang kanyang dinideceive. Pero sabi ng Bible, matutuldukan ka na, diablo, no? Sabi rito, dahil, alam niyo ho ba nababasa to ng diablo? Mga kapatid, no? Alam niyo ho ba nababasa to ng diablo ang Bible? Kaya ano ginagawa niya ngayon? Dahil nakikita niya to. Yes, mga kapatid, no? Ang kanyang deception na ginagawa ay doble, triple ngayon. Tama ba? Kasi mga kapatid, tinuldo ka na siya. At ang sabi sa atin, mga kapatid, no? Mangangalit siya, no? Mababad trip na siya kasi malapit na siya, no? Sabi sa atin, upang siya po'y wag nang mangdaya sa mga bansa hanggang, eto na, meron ding hula na kailangan makompleto ang 1,000 years and then pakakawalan siya. And then tingnan natin, mga kapatid, no? Tingnan natin yung verse 4. Okay, tingnan natin yung mangyayari sa panahon ng millennium kapag nakulong na ang kaaway. Okay, tingnan natin yung verse 4. Sabi rito, nakakita ko ng mga luklukan. Ano po yung luklukan, mga kapatid, no? Trono. No? At sa mga luklukan na ito, anong sabi? Okay, anong sabi rito? Okay, sila'y pinagkalooban. Di ba naalala nyo po yung pinag-uusapan natin, di ba? May sinabi si Pablo na, di nyo ba alam na ang mga angels ay inyong i-judge? Di ba may sinabi si Pablo sa mga Christians? Ibig sabihin po, mataas ang magiging papel ng mga Christians sa millennial reign. Lalong-lalo na po ang bride ni Jesus. Kasi ang sabi rito, bibigyan sila ng authority. Tama ba, mga kapatid? Sila'y pinagkalooban ng, anong sabi? Karapatan na humatol. Sabi rito,
judgment was given unto them. At ano pong sabi rito ni Juan? Nakita, sino ba tong mga to? Pansinin nyo kung sino sila, no? Sino ba tong may karapatang humatol? Pansinin nyo mga kapatid kung saan sila galing. Hello. Tingnan nyo ha. At nakita ko ang mga kaluluwa, tingnan nyo ha, ng mga pinugutan ng ulo, dahil saan? Dahil sa pagtotoo ni Jesus. Ibig sabihin, mga martir. No? Ang ibig sabihin ng Bible, yung mga naghahari sa millennium, sila yung mga dating pinatay. Tama ba mga kapatid, no? Yung mga pinatay noon, at yung mga pinapatay hanggang ngayon. No? Kasi mga kapatid, ang simbolo kasi ng pagpugot ng ulo, ang ibig sabihin po niyan ay, hindi lang siya literal, kundi ang ibig sabihin din niyan ay, silang mga pinipersecute. Silang mga, di ba yung mga hindi, yung mga believer na nagsasabi ng totoo, pero people are against them. Mga kapatid, no, tulad ni John the Baptist. Di ba si John the Baptist, ang tawag sa kanya Elias? Di ba? Tinawag siyang Elijah prophet. Sino nag-baptize kay Jesus? Si John the Baptist. Paano namatay si John the Baptist? Pinugutan ng ulo ni Herodes. Tama ba mga kapatid? No? O si Pablo, paano namatay? Pinugutan din ng ulo sa pamamagitan ni Nero, yung emperador ng Roma. So kung titingnan niyo po, ang mga nasa trono sa panahon ng millennial reign, yung mga martir, no? Yung mga witnesses, yung mga nagpatotoo kay Jesus na hindi sila natakot mamatay. So sabi rito, nakita ko ang kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa salita ng Diyos, dahil sa patotoo kay Jesus. At ang mga hindi sumasamba sa hayop, sino pa yung tinutukoy ni Juan dyan na hayop? Beast. Yung Antichrist, mga kapatid, no? Hindi sila sumamba sa counterfeit na Christianity, di ba? Ibig sabihin kasi ng Antichrist, alam niyo po yung kahulugan talaga ng Antichrist, no? Para alam niyo, ang ibig sabihin po niyan ay counterfeit Christianity, no? Kristo na bulahaan, no? Na kung saan, sabi ng Bible, ito yung ginamit ng kaaway para pasambahin sa kanya ang mga tao, gumamit siya ng false Christ. Kaya ang tawag sa false Christ, Antichrist, no? Ganon. Ano po siya? Impostor. Hindi siya yung totoong Kristo, kundi siya yung nagsasabi na siya yung Christ. Kaya ingat tayo, no? Yung mga titulo ng yung mga naghahari-harian sa atin, sa religion, mga kapatid, no? May mga title eh. Parang ganito, no? Sa Latin, may tawag sa kanila, no? May sinasabi na, Holy Father. Di ba? Banal na Ama. Ginagamit, di ba? Yung titulo na yon sa Diyos yun eh. Hello mga kapatid, tama ba? Kasi sa Bible, ang sabi ni Jesus, wag kayong papatawag ng Ama. Wag niyong tatawaging Ama yung mga tao sa lupa, di ba? Dahil isa lang ang Ama, sabi ng Panginoong Jesucristo. Tinuro niya yan sa atin eh, no? Sa mga Christians na iisa lang yung Father natin. Pero anong ginawa ng Anong ginawa ng isang pinakamalaking sekta sa mundo? Nagpatawag sila na, Father. Wow, mga kapatid, no? Well, ako naniniwala na meron tayong Father in the Spirit, no? Pero mga kapatid, yung title, hindi ginagamit yon, no? Sapat na yung sabihin na Ama kita sa pananampalataya, no? Pero si Pablo, hindi niya ginamit yung term na, mula ngayon ako ang tatawagin yung Ama, Ama niyo ako, no? Tawagin niyo akong Ama. Walang ganun, Sinabi lang ni Paul, ako'y Ama niyo sa pananampalataya, no? Pero hindi niya ginawang titulo yon. Hindi, kasi isa lang ang Ama talaga, no? Sabi rito mga kapatid, hindi sila sumamba sa Antichrist, hindi sila tumanggap ng deception, yung tatak, 666. Sila'y nabuhay at, anong sabi ng Bible? Nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tingnan niyo yung word pansinin niyo. Sila'y nag-resurrect sila, no? Sabi ng Bible, mga kapatid, tingnan natin dito, no? Ang nakalagay rito is, they lived and reigned with Christ. Kaya po, no? Ang mga anak ng Diyos, hindi naman talaga sila patay. Tama ba? Yung katawan nila, iniwan lang nila. Mga kapatid, no? Ito yung exclusivity, no, ng claim natin. Ang mga anak ng Diyos, bumalik lang yung sinful nature na kahuli-huli ang dala natin sa ating body, ibinalik ng Diyos sa lupa. No? Pero sabi ng Bible, nakalaan ang isang glorified body sa atin. Amen po ba? Maluwalhating katawan. Kaya ang resurrection, mga kapatid, ito po ay exclusive, particular, yung mga i-resurrect sa millennial reign, sabi nga ng Bible sa atin, may glorified body tayo.
Sabi ng Bible, nagsipaghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tingnan natin yung susunod na verse. Okay, verse 5, tingnan natin, no? Ang iba sa mga patay ay hindi nabuhay. Sino po ito? Ito yung mass of people. Ito yung lahat ng tao sa mundo, no? Siguro magtatanong kayo, Pastor, yung mga anak lang ba ng Diyos yung mabubuhay? Hindi lang po. Sino yung mabubuhay? Lahat ng tao. No, mga kapatid, no? Lahat ng tao may pagkabuhay na magmuli. Pero, ito yung pero mayroong exclusive na muling pagkabuhay. Bago dumating ang millennial reign, no? Sino sila? Yung mga anak lang ng Diyos. Sabi rito, ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na magmuli. So, ang tawag pala sa magiging resurrection natin ay the first resurrection. Ito, sabi ng Bible, ang unang pagkabuhay na magmuli. Mga kapatid, no? Ito ay para lang sa mga bride. Para lang ito sa mga anak ng Diyos, no? Na magsisipagharing kasama ni Jesus. Sabi ng Bible sa atin, hindi lahat mabubuhay, no? Yung mga hinirang lang para magkaroon ng trono sa millennium. Sila lang yung mabubuhay magmuli. Sabi ng verse 6, tingnan nyo mga kapatid yung word na ginamit ni Juan. Blessed and holy is He. Ang lupit ba? Mapalad at banal ang makasama sa unang pagkabuhay na magmuli. Okay ba yan? Ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay bride, ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw ay totoong born again, sabi ng Bible, blessed and holy is He. No, mga kapatid, no? Ikaw ay mapalad, ikaw ay banal, sabi rito, na ikaw ay makasama sa unang pagkabuhay, sa mga ito, tinan nyo pang sabi ng Bible, walang kapangyarihan, tinan nyo po yung word, walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, judgment. Ibig sabihin, wala na talaga sa kahatulan, no? Pag ikaw ay kasama sa resurrection ng bride, mga kapatid, walang condemnation. Hindi ka nadadaan sa tinatawag na second death. Ang second death, ito yung hinihintay ng mga naghihintay ng huling judgment. May mga kapatid, sabihin nyo nga po, last judgment. Sabihin nyo po. O isa pa po, last judgment. Yan o, yung kahuli-hulihang paghuhukom. Alam nyo ho ba mga kapatid na hindi tayo roon tatawagin dahil hindi tayo roon mabubuhay. Kung tayo po ay kabilang sa bride, mga kapatid, totoo yan, hindi tayo kasama sa last judgment, no? Tingnan nyo po pansinin nyo po yung mga religion, no? Sa panahon natin, tingnan nyo mga kapatid, no? Makinig kayo para alam nyo. Alam nyo ho ba yung isa sa kilalang church, no? Yung mga kaibigan natin. Yung mga church po na, yung puro tulisan, yung matutulis, no? Hindi na ako babanggit ang name, alam nyo na yon. Then may mga kaibigan din may kaibigan kaming minister diyan sa mga church na yung kapilya matutulis. Well, ang kanilang paniniwala ay pag namatay sila ay natutulog yung kanilang soul. Walang kaluluwang bumabalik sa langit. As in, pag namatay tayo ay totally patay. No? Ganun ang kanilang belief. Kaya, so pag namatay ka, ay totally walang soul, dahil yung soul mo, yung body mo, may paliwanag sila dyan, na may nakalagay sa Bible na ang body daw ay soul din. Which is, may ganyan naman talaga sa psychology, no? May pag-aaral na part ng ating soul ang ating physicality, no? Pero mga kapatid, ang Bible kasi ay, si Jesus, nang siya nagturo ng body and soul, itinuro niya na magkaibang dalawa. No, sa Mateo, mababasa natin sa Gospel of Matthew, no? Hindi sila parehas. Pinag-iwalay ni Jesus ang soul at ang body. Magkaiba talaga, no? Kaya sabi niya kayo ay matakot kung ang inyong katawan at ang inyong kaluluha ay ilagay sa hell. Sabi niya. So kung titingnan niyo po, yung belief na ito ay hindi consistent sa Bible, no? So, etong nakakatakot dito. Sabi nila, so pag namatay silang lahat, ang hinihintay nila ay, last judgment. Mga kapatid, yung pagkabuhay na magmuli sa huli. Ay, ano ba yung standard ng Diyos para hatulan ka sa huli? Pag binuhay ka uli. Alam niyo kung ano? Basahin natin ang Apocalypse, Revelation chapter 20. Okay, basahin natin yung verse 13. Okay, verse 12 na lang. Okay, etong mga kapatid, tingnan niyo to, no? Sabi rito, anong sabi ni Juan? May pinakita ang Diyos sa kanya, no? Sa last judgment. Ito na yung huling judgment. Nakita ko ang mga patay. Ito lahat na ng tao. Nakita ko ang mga patay. Tama ba?
mayayaman, mahihirap. Ibig sabihin ng malalaki, rich. Ibig sabihin ng maliliit, masses. No? Nakatayo sa harapan ng luklukan. Mga kapatid, hindi na yan yung sinasabing, hindi yan mercy seat. May dalawang luklukan, no? Mercy seat, tsaka judgment seat. Sa Bible, dalawa, no? Mercy seat, yun yung seat natin. Pero yung judgment seat, alam niyo po ba na hindi ka nakaharap doon? Silang nakaharap sa'yo. Mga kapatid, no? Silang nakaharap sa'yo, no? Sabi rito, nakita ko sa harapan ng luklukan, at anong sabi? May binuksan ang Panginoon, no? Kasamang nagbukas ang bride. Sino yon? Nabuksan ang aklat. Hindi lang aklat eh. Ano po plural, no? Ano po nakita nyo? Mga aklat. So sa langit, recorded lahat, no? Ginagawa ng tao, no? Walang hindi alam ng Diyos, no? Lahat. Alam niya, no? Alam niya ang history mo. Sabi rito, at nabuksan ng ibang aklat. May iba pang aklat. No? At ang sabi, itong aklat na ito, yung aklat ng buhay. So, ang sabi ng Bible, hinatulan at ang mga patay ay hinatulan. The dead were judged. Ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, eto yung nakakatakot, tingnan nyo. Ayon sa kanilang, Yan. Alam nyo, sir, naalala nyo po yung doktrina ng Iglesia ng Diyos, no? Na, ang sabi ng mga kapatid natin doon ay, kailangan tayong gumawa, tama ba? Kasi pag gumawa ka, sa panahon ng kahatulan, pag nakita yung mga mabubuti mong gawa, langit ka, tama ba? Pero mga kapatid, no, alam natin na ang paggawa ng mabuti ay nagiging authentic lang. Amen po ba? Nagiging authentic lang kapag ang gumagawa sa atin ay ang Diyos. Amen ba ron? So, di ba, sa atin, biblically, hindi ka gumagawa para sa Diyos. Naintindihan niyo mga kapatid, ma? Gumagawa ang Diyos sa'yo. Tama ba? God is working in you. Kaya mga kapatid, authentic ang good works ng mga anak ng Diyos. Hindi tayo hypocrites. Walang hindi tayo hipokrito, hindi tayo nagkukunwari, hindi natin piniplease ang Diyos na gumagawa tayo. No? Walang ganun sa atin. We work because God is working in us. Yun ang totoo, no? Kaya, alam niyo po, iba to eh. Iba to, no? Hindi sinabi ng Bible na gumagawa ang Diyos sa kanila. Ang sabi, hinahatulan sila, bawat tao ay sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin mga kapatid, as if ang Diyos dito nakadepende kung authentic ang gumawa ng mabuti. Na walang intervention niya. Walang intervention, no? Hindi ito mga bride eh. Ito yung mga tao. Di ba? Kasi mga kapatid, sa buong mundo po walang religion na hindi nagturo na gumawa ng masama. Amen ba? May religion ba na nagturo na gumawa ng masama? Lahat ng religion sa mundo, ang itinuturo ay gumawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, kung ganito ang standard, yun ang gagamitin ng Diyos sa kanila. Tama ba? Sabi ng Diyos kung ano yung hinahatol mo sa kapwa mo, yun ang ihahatol ko sa'yo. Ganon eh. Sir, ganon. Di ba? Sabi ng Diyos yan, kung ano yung pamantayan mo, sabi ng Diyos, ibabalik ko sa'yo. Gumawa ka nga ba talaga ng mabuti? Yan ang naghihintay sa lahat ng tao sa judgment seat. Nakakatakot ba dito? Mga kapatid, dito. Pag dito ka nabuhay, wala kang katiyakan, no? Alam niyo ho ba na, alam niyo ba mga kapatid na wala kang katiyakan? No? Alam niyo ho ba na wala kang katiyakan pag dito ka naghihintay? Ang Islam, sir, ganun din, no? Ang mga kapatid natin sa Muslim, hinihintay nila ang last judgment. Halos ng religion hinihintay ang last judgment. Tayo, ang hinihintay natin, hindi yon. Kasi hindi tayo bound sa last judgment, no? Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 1? Tingnan niyo po. Tingnan niyo mga kapatid, no? Tayo ba ay bubuhayin para hatulan? Well, wala nang hatol, mga kapatid, no? Iba yung ating testamento, iba yung ating kobenante sa kobenante ng maraming tao sa mundo. Sabi rito, no? Ngayon, anong sabi ng English? Now, therefore, no condemnation. Harap ka mo ba sa paghatol? Pag ikaw ay totoong born again? No condemnation to them which are in Christ. Kapag nakikristo ka na ngayon, may condemnation pa ba, mga kapatid? Wala po. Kaya, alam niyo po, blessed are you kung ikaw ay kasama sa covenant ng grace. Amen ba mga kapatid, no? Ito po yung tipan na ating ino-honor at ating ini-endorse at ating ino-offer sa mga tao. Ikaw po ba ay saved by grace? Kasi mga kapatid, ito ang
kaligtasan na may katiyakan. Ito yung kaligtasan na, sabi nga natin walang effort ng tao. Mga kapatid, no? Pero ito yung kaligtasan na costly. Sabihin nyo nga po, costly. Ibig sabihin, mahal. Bakit mahal? Kasi mga kapatid, kapag ikaw ay totoong saved by grace, alam nyo ho ba na hindi ka pwedeng hindi gumawa? Alam nyo ho ba yan? No? Kasi mga kapatid, authentic yung sa atin di ba? Kasi, hindi pwedeng hindi ka gumawa kasi God is in you. Tama ba? Kung ang Diyos nasa iyo, hindi pwedeng hindi ka mag-pray, hindi pwedeng hindi ka gumawa ng tama sa kapwa, hindi pwedeng hindi ka nagre-repent. God is in you. Alam niyo si Jesus may sinabi siya. Basahin natin to. John chapter 4. Okay, tingnan niyo to, sabi ng Bible. John chapter 4, verse 34. Okay, tingnan niyo po, ang Panginoong Jesucristo na siya ay tao dito, tao siya rito. Anong sabi rito mga kapatid? Sinabi ni Jesus, tingnan niyo po ito ang pagkain ko ay aking gawin. Ano po yan? Anong sabi niya? Ang aking pagkain ay, kung aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo. At pansinin niyo mga kapatid yung sinabi niya sa huli. At tapusin ang kanyang gawa. Ano raw po? Ano sabi ni Jesus? To finish His work. Ibig sabihin po, nang si Jesus nasa mundo, hindi niya inang kinagawa niya yan. Tama ba? Yung ginawa niya sa atin na salvation, ay hindi niya lang gawa yon. Tama ba? Yon ay plano, predetermine ng Ama. Tama ba? Ibig sabihin, that is God's work. Absolutely God's work. Kaya yung nangyari kay Jesus ay gawa ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Yung kanyang pagdating sa mundo, yung kanyang pagkamata, yung kanyang resurrection, yung redemption natin, lahat ng yan ay gawa ng Diyos. Amen ba? Hindi yan gawa lang ng Panginoon natin, na dahil sumunod lang din siya, nagdududa siya, hindi niya alam kung, hindi po ganun, lahat po ay galing sa Diyos. Sabi ng Bible, tapusin ang kanyang gawa. So, sino pinagmamalaki ng Panginoon? Ang Diyos. Na tinataas niya ang Diyos. Sabi niya, nandito ako para tapusin ang gawa ng aking Ama. So mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya, nandito rin tayo. Alam niyo kung bakit? Para tapusin. Tama ba? Yung sinimulan ng Diyos sa atin. Amen ba mga kapatid, At yung gagawin pa ng Diyos. Mga kapatid, gagawa ang Diyos sa atin. Amen ba ron? Tingnan niyo po may panahon sa buhay natin na makikita niyo yan. God is working in you. Ilalagay ka ng Diyos sa isang situation na you need to work with Him. Huwag ka ng mga kapatid, hindi ka makakaligtas sa Kanya, Gagawa ka at gagawa para sa Kanya. Basahin natin yung Ephesians. Tingnan natin to. Ephesians chapter 2, verse 10. 9 to 10 pala. Tingnan natin to. Ephesians 2, 9 and 10. Anong sabi ng Bible? Sabi ni Paul. Okay, sabi niya rito, tingnan nyo to. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, tinutukoy niya rito yung effort lang ng tao, Kundi sabi niya, upang ang sino man ay, wag magmapuri. Alam niyo sa langit, hindi pala payabangan to, hindi mo maririnig doon ba't ka na sa langit? Kasi alam mo ba Brad, marami akong ginawa. Kaya nandito ako ngayon. Wala kang maririnig na gano'n doon, Ang maririnig mo sa langit ay, ba't ka nandito? Dahil kay Lord. Walang listahan ng mga gawa. Pero tingnan niyo po napaka-humble kasi ng mga totoong Christians Basahin natin yung verse 9. 10 pala. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Napansin niyo po, di ba? We are His workmanship. Ibig sabihin po, sabi ni Pablo, tayo ay gawa ng Diyos. Amen ba ron? Ang Diyos po ba gumagawa ng mabuti? Okay, may tanong ako. Kung ang Diyos ay gumagawa ng mabuti at gumagawa ang Diyos sa'yo, anong resulta nun? Mabuti. Mga kapatid, Siyempre, gagawa tayo ng mabuti. Tayo ay kanyang gawa, nilalang kay Kristo para sa created in Christ Jesus unto good works. So, ibig sabihin pala, kapag ikaw ay totoong born again, ano ang manifestation mga kapatid? Ano ang outcome? Good works. Kasi, na-born again ka, Yan mga kapatid, ang pinakamagandang sinabi ng Bible sa atin, Ang good works, hindi sa atin galing. Tama ba, Sabi rito, ang good works ay galing sa initiative ng Diyos sa'yo, at nang sumama na ang Holy Spirit sa'yo, napansin mo na yung paggawa mo, Gumagawa ka na ng mabuti. Mga kapatid,
Kaya nga sabi sa atin ng Bible, eto yung sinasabi ni Paul. Balikan natin yung Romans 6. Anong sabi ni Paul sa atin? Tingnan natin, mga kapatid, no? Romans 6. Okay, tingnan nyo to ha. Balikan ko lang po, no, yung verse kanina na binasa natin. Tingnan nyo po yung verse 1. Diba? Ito yung logic. Sabi niya rito, tayo ba magpapatuloy sa pagkakasala dahil niligtas tayo by grace? Di ba sabi ni Pablo hindi? No? Kasi, di ba binasa natin ang logic ng grace, pag ikaw ay saved by grace, ang outcome ay, ano po yung outcome? Ang buhay mo ay magiging iba na. No? Kaya sabi rito, no, hindi ka na magpapatuloy dyan. No? So, mali mga kapatid yung iniisip ng iba na, sabi ng iba, ay pastor, parang ano yan, license to sin, no? Kasi saved by grace eh. No, parang wala kang gagawin, parang ganun ba 'yon? Wala kang gagawin, niligtas ka lang sa biyaya. So, ibig sabihin nun, pwede kang magkasala kasi ano eh, nandiyan naman ang Diyos. Tama ba? Well, hindi ganun yung paliwanag ng Bible eh. Naintindihan niyo mga kapatid, ano? Pag sinabing saved by grace, ang etong ibig sabihin niyan, makinig kayo, no? Mahalaga to. Ang saved by grace, mga kapatid, hindi po yung license to sin. Yan pa nga po ay license to do good. Yun ang totoo, no? Hindi siya biyaya para magpatuloy ang tao sa kasalanan. Dahil nandiyan naman ang Diyos na maawain eh. Magkakasala na lang ko na magkakasala. Hindi ganun yun, no? Kapag nahabag ang Diyos sa isang tao, sabi ng Bible sa atin eh, para kang binuhay na magmuli, binago ka eh. Kaya tingnan niyo po, sabi ni Pablo rito, ano sabi niya sa verse 2? Patay ka na sa pagkakasala. Hindi ka na yung dati. Kapag ikaw ay born again, patay ka na sa dati mong pagkatao. Naintindihan niyo mga kapatid, ha? Yun. May magsasabi sa atin, Pastor, ba't nararamdaman ko pa yung pagkatao ko? Well, huwag kayong mag-alala kasi nasa katawang lupa ka pa. Amen ba ron? Pero not necessarily na inaalipin ka niyan, no? Iba yung born again. Kasi ang born again, mga kapatid, pag born again ka, may lumalaban sa kasalanan mo. Amen ba ron, no? Hindi na siya dominante. Naintindihan niyo po? Kumbaga po, may iba ka ng amo eh. Ang Holy Spirit ang amo mo, hindi na yung sarili mo. Amen ba ron? Kaya minsan, alam niyo minsan pag may amo kang bago, minsan yung dati mong amo, nililigawan ka pa. Tama ba? Mga kapatid, di ba? May panahon na pumapapil siya sa'yo. Kaya may panahon na natitempt ka, no? Kasi umiepal yung dating amo mo. No? Parang ganito, bumalik ka sa akin, huwag ka na dyan, killjoy yan. Parang gano'n, ano? Pero mga kapatid, tandaan mo ha, sabi ng Bible sa atin, may iba ka ng amo. Di ba? Hindi ka na alipin ng dati mong amo. Meron ka ng bago. Kaya ang tawag sa mga Christians, hindi ka na slave of sin. Di ba? Sabi nga ng chapter 6, kung babasahin niyo, yan yung buong chapter, ang sinabi ni Pablo ikaw ay alipin ng katuwiran. Slave of righteousness. Hindi ka na alipin ng kasalanan, alipin ka na ng katuwiran. Kaya alam niyo po, no, gusto ko pong mga kapatid, no, ibigay sa inyo tong chapter na to kasi nagsasalita ito tungkol sa ano bang kahulugan ng pagkabuhay ni Jesus. Ibig sabihin nun, bago kang nilalang. Pinatay yung kasalanan mo sa krus, nabuhay siya para simbolo yon na ikaw ay bagong nilalang. Kaya tingnan nyo po, basahin ko lang sabi rito kung kayo ay namatay na kasama niya sa krus, sa wangis din ng kanyang pagkabuhay, ganun din kayo. Anong sabi niya sa verse 6? Nalalaman natin na ano pong sabi niya? Yung old man. Alam niyo mo ba yung word na old man? Hindi to matanda, no? That our old man, may sinabi si Pablo, no? Matanda. Sabi niya, yung dati nating pagkatao. Sino ba yung dating pastor dyan? Sino ba yung dating Alan? Sino ba yung dating Shalom? Dating Jackie? Sipin niyo po yun. Sipin niyo po yung dati. At kung paano kayo binabago ng Diyos ngayon. Tingnan niyo po kung may pagkakaiba. Sige i-compare niyo. Siguro dati, ma-pride tayo, mapagtanim, selfish. Pero nang ang Holy Spirit nasa iyo na, ano nangyari mga kapatid? Tingnan niyo may nag-o-oppose sa'yo. Tama ba? May nagko-convict sa'yo. Tama ba? May nag-lead sa'yo to repent. Tama ba? May nag-lead sa'yo to cry out to God. Tama ba? Mga kapatid, ang mga Christians, kahit matanda na yan, kahit sila ay mga veterans na, kahit sabihin na natin na napaka-spiritual nila, still, bilang tao, nararamdaman nila yung hatak ng dating amo. Tama ba? Pero ang maganda dito, walang kapangyarihan yung sa atin. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy yung cry out natin. Tama ba? Tuloy-tuloy yung cry out. Nung sinasabi natin, Panginoon, nandyan ba kayo? Patawarin niyo po ako.
Di ba? Kasi mga kapatid, positibo yun eh. That God is working in you. Amen ba? That you want to do good for God. Because God is in you. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible, ang katawang salarin, gigibain yan, upang kayo ay wag nang maalipin pa ng kasalanan. Hindi na kayo alipin ng kasalanan. Amen ba ron? Mga kapatid, ano pong sabi? Sino po yung amo na natin? Sino na yung amo natin? The Holy Spirit, the Lord Jesus. Mga kapatid, no? Purihin ng Diyos, no? Dahil tayo po ay kabilang sa covenant na ito. So mga kapatid, mag-pray tayo, no? Mag-pray tayo. At nawa po, sa darating na resurrection, mga kapatid, ay kita-kits, no? Sana nandoon kayo, may isa kayong trono. No? Kasi sabi ng Bible silang mga nag-testify kay Jesus, kasama niyang maghahari. Mga kapatid, what an honor. Tama ba? Na makasama dito sa millennial reign. Hallelujah. Makikita niyo po ito someday. Father, nawa po, kaming mga nagsiserve sa inyo ngayon ay let us serve, Father God, ng wholeheartedly, ng walang anumang hypocrisy, kundi ginagawa namin ito out of love, out of grace for you, Father. Salamat, Father, na kinoconvict nyo ang puso namin na huwag kaming mabuhay sa aming sarili. We must deny ourselves. Aming itakwil ang aming mga pagkatao, ang aming sarili, at ang buhay namin ay maging glory ni Jesus Christ. Father, nawa sa araw na to, ito ang maging goal namin, to be like Jesus Christ, to be like Christ. Sapagkat ito ang goal na ipinapag-goal nyo sa amin. The time will come, we will be like the Messiah. Because the Messiah and the bride are one. Father, i-bless nyo po ang araw na to. I-bless nyo po ang mga scripture verses na aming nabanggit, binasa, and expose. Sapagkat ito po'y mangyayari at ito'y nangyayari na sa panahon namin. Father, nawa, itong covenant na ito ay bigyan namin ng halaga. Sapagkat sinabi nyo ito na it is like a pearl of great price. Perlas na mahalaga ang mga salitang ito, ang doktrinang ito, ang aral na ito. Sa mga anak ng Diyos, ang mga salitang ito ng grace ay pearl of great price. Father, nawa, magala kami sa katotohanan ito, na hindi ang effort namin, kundi ang effort nyo sa amin. Kaya Father, iba, sapagkat ang aming paggawa ay nakalink sa inyong kalooban. Hindi kami gumagawa para i-please kayo. You are working in us. Kaya Father, how good it is. Nakita namin ang mga disciples sa aklat ng mga gawa. Nasulat ang mga gawa because they acted. At nakita namin, Father, ang impact nito sa church. Thousands and millions are being saved dahil sa kanilang paggawa. Father, nawa, sa panahong ito, kami ay nasa last batch at darating na ang millennial reign, ang rapture, ang tribulation. Nawa, Father God, sa huling batch na ito ng mga anak nyo, ay tunay po na magsikap kami. Sinabi nyo ito, to be zealous. Kami ay magtiyaga. Kami maglingkod. Sapagkat, Father God, may naghihintay pong na biyaya sa amin. Kaya magala kami, Father, magpatuloy kami maglingkod, umakay ng mga soul, i-glorify ang pangalan nyo sa buhay namin. Maging channel of grace kami sa buhay ng bawat kaluluwa, ng bawat tao na nakakasalamuhan namin. Gawin nyo kaming channels of blessings, channels of your grace. Salamat, Father, sa araw na to. Nawa po, ang biyaya nyo po ay patuloy pong dumaloy sa amin, sa bawat kaluluwa. Ito ang aming panalangin. I-bless nyo ang araw na to. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, sa pagkakaloob po natin,
to honor the Lord sa lahat ng kanyang mercy sa atin. Let us sing, seek the kingdom of God in His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Okay po, bago ang lahat ay binabati po natin yung mga may birthday ng May. At binabati ko po yung tatlong anak ng ating kapatid, si Cheche, na tiga Caloocan. No? May kapatid po tayo na baptize sa atin. Bagamat nasa ibang church siya, pero baptize siya sa household. Si Cheche. No, birthday ng tatlo niyang anak. Si Sam, kasi lahat May, tama ba? Lahat ba sila May, mahal? So, si Sam, si yung isa si Faith, yung bunso. At si Zia. Ayan, so mga Japanese kasi ang asawa ni Cheche kasi ay Japanese, no? Mga Hapon. So God bless sa kanila. May occasion sila mamaya. No? So God bless yung mga batang ito. So mga kapatid, let us pray. At sir, pag-pray natin yung offering po. Pray. Lord God Jesus, maraming salamat po. Ito ang aming handog, Lord. I-bless niyo po. Bless niyo po ang nagbigay ng siksik, liglig at umaapaw. At naway ito'y magamit lamang ayon sa iyong kalooban, Lord, na magpalaganap ng iyong banal na salita at magamit lahat ng ito sa nangangailangan din ng mga kapatid at sa lahat-lahat, Ama. I-bless niyo po ito ng siksik, liglig at umaapaw. Itong aming panalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ama, amin pong ipinapabless sa inyo ang lahat ng soul na nandito ngayon. Na hindi kami lalabas ng house church, ng household na ito, na hindi kami biniblessed. Gawin nyo kaming channels of blessings, Father, sa lahat ng aspeto. Sa physical, sa material, higit sa spiritual. Father, gawin nyo kaming channels of blessings at gamitin nyo ang kamay ng mga kapatid, ang kanilang mga buhay, ang kanilang buong pagkatao, Father, para kami po'y patuloy po na maging leader at makapag-akay kami ng mga souls na sila din ay masaved by grace through faith. Gamitin nyo kami, Father, sa iba't ibang kaparaanan, sitwasyon. Salamat, Father, sa ibinigay nyo pong opportunity for us to serve you. Ito po'y malaking privilege. Ito'y grace. Hindi ito galing sa effort ng tao. Ito ay heavenly appointment. Kaya Father, sa araw na to, i-bless yung mga kapatid. Samahan nyo kami sa buong linggong ito, sa aming mga lakad sa iba't ibang lugar, sa mga pupuntahan namin, sa mga work, ano pa man po ang aming kaabalahan, this coming week, Father, guide us and be with us.
Ito ang aming panalangin, nawa kami ay laging maging handa sa millennial reign, sa rapture na darating, sa Great Tribulation. Naway itaas namin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo na maghahari sa lahat, ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen, at amen. 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 Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. God bless mga kapatid. God bless po sa atin.